Okay, thirdly, giving is saving. Another biblical perspective on giving, giving is saving. Okay? Una po mga kapatid, pagbabahagi. Pangalawa po, paghahasik. Pangatlo po, pag-iimpok. Ang ibig sabihin po mga kapatid, pag-iipon po yan. So, ito po ba'y itinuturo talaga ng Bible? Naalala ko po ang Panginoong Jesus, nung sabihan po niya ang kanyang mga tinuturuan, na ang sabi po niya sa Matthew chapter 6, simula po sa verse number 19. If you really want to see it, pwede nyo pong buksan Matthew chapter 6, mga minamahal, at ang ating pong talata ay magsisimula sa verse number 19. Ganito po ang sabi ng Bible, lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Ang teaching na ito ng ating Panginoong Jesucristo ay naglilid sa konsepto na tayo po'y nagbibigay hindi lamang sa isipin o konsepto ng tinatawag nating sharing and sowing, but also sa konsepto po ng saving, na mag-ipon daw po tayo ng kayamanan sa langit. Huwag niyo pong pagkamalian, hindi po kontra ang Panginoon sa pag-iipon natin sa lupa. Hindi po yun ang ibig niyang sabihin. Pero hindi po pwede na ang impok natin sa lupa lang. Kung Kristiyano po tayo, mga tagalangit po tayo. At ang encouragement ng ating Panginoon, mag-ipon po tayo ng kayamanan sa langit. So napakaganda, natuklasin po natin. How can we do that? How can we practice that? Sa saving principle, paano po yan? Well, sa Biblia po may mga suggestions. Ang ibig ko pong sabihin, may mga teachings at mga masasabi nating advice kung paano po tayo makapag-iipon ng kayamanan sa langit. So nakita na po natin na ang sharing, ang ating pong pinaka-goal is to rescue. And then sa sowing, ang inaasahan naman natin is reaping, to reap. Okay? Dito naman sa saving, for reward naman po ito. Kasi ang iipunin mo, kayamanang ukol sa langit. So ikaw ay nagbibigay, at sa pagbibigay mo, ang diwa mo, ang konsepto mo, ang puso mo, ang tibok ng iyong puso ay ang makapag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Mahirap po na ang impok natin puro dito sa lupa. Kasi iiwanan po natin yan. Wala po tayong madadalang kahit ano. Yan po'y sinabi po ng banal na kasulatan na tayo po ay lumabas sa bahay bata ng ating ina na hubad. Wala rin po tayong madadala sa pag-alis natin sa mundong ito. Sabi nga po ni Job, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. So yun po ang katotohanan. Kaya nga ang sabi po, wala raw po tayong dinalang anuman. Sulat po yan ni Apostol Pablo kay Timoteo. Wala tayong dinalang anuman dito po sa lupa. So, it is certain that we can carry nothing out. So, kaya importante po na sa usapan ng giving, ang nasa isip mo, hindi lang yung makatulong ka, hindi lang yung para umani ka, kundi ito'y pag-iimpok para sa reward mo sa langit. I remember the Apostle Paul, nung kausapin po niya yung mga taga-Pilipos, di ba? Sa Philippi. Ang sabi po sa chapter 4 and verse number 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. So ito po ay leading to the concept. Doon po sa sinabi ng Panginoon, one way na tayo po'y nakapag-iimpok ay ang pagsuporta sa missionary, ang pag-alalay sa mga lingkod ng Panginoon. Remember, Galatians 6:6, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. At dito po, sabi ni Paul, dahil sa pagsuporta natin sa gawain, dahil sa pagsuporta natin sa manggagawa, dahil sa pagsuporta natin sa ministeryo ng Panginoon, nakapag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Therefore, ang kayamanan, hindi lamang dapat dito sa lupa, kundi doon po sa langit. Tayo po'y nag-e-expect ng reward sa pagiging mabuting katiwala natin. Tayo po ay stewards ng lahat ng bagay na meron tayo. Kaya nga, mga kapatid, mga minamahal, sa napakaiksing mensaheng ito,
naniniwala po ako na tayo po ay naturuan ng salita ng Diyos. Purely from the Word of God, ang lahat ng tinalakay po natin. Nakita natin na ang Biblia po ay nagtuturo that giving is sharing, giving is sowing, and giving is saving. Para po sa ating pong pagtulong, rescue, para sa ating pag-ani, reaping, at para sa ating reward. Gantimpala po yan, di po ba? Para po sa ating impok sa langit. Kaya nga, ang ating pong pagbibigay ay dapat may kaakibat na tamang kaisipan, tamang kaunawaan. Kaya umaasa po ako na ito pong ating naging pagsasalo-salo ay nakatulong upang tayo po ay higit na maliwanagan at ngayon po mas masarap na nagbibigay tayo na meron pong biblical perspective na ito po ay sharing, sowing, and saving. I hope na kayo po'y napagpala sa ating pong naging mensaheng ito. Nakita niyo po, short messages. Short messages, mga kapatid. I mean, short messages to ponder, to practice, and to preach.